Walk. Ano yun? Walk, 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 walk ulit. Yeah, keep walking. Okay, keep walking with the Lord po. Alright? Ayun po, masarap maglakad kasama ang Panginoon sa buhay na ito. Amen. First let's see. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Amen. Walking with the Lord all the way. Trusting in His word. Every day keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Follow Jesus, yes, will Amen. That's what we want. every day. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking, Yeah. keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying. Let's see. Walking in the goodness of the Lord. Walking with the Lord all the way. Trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen. Brother Ginto, will you please come? Paunahin niyo po tayo sa pambungad na panalangin. Ang paglakad po, yung pong walking every day, one at a time, ang ating buhay, that is the life of faith. Ano po? Masalamat tayo, Brother Ginto, please. Tayo po yung manalangin. Pinupuri ka po namin, dakilang Diyos po pinariyan sa lahat. Po. Na siya po mamikha ng langit at lupa at lahat ng mga dito. Sinasambot po namin, minawalhati, pinatakilan. Salamat po sa oras na ito. Na muli kami nakabalik sa aming bahay dahil ang streaming na ito ay yaring po silang pagpalain sa kanilang lugar. Yes. Bigyan na po sila ng pagkapalaan na hindi po nila sukat akalain. Salamat po sa inyo sa iyong pagkapala na sa kabila po ng pandemic na ito, kami po ay nagpapatuloy sa pananamba. Salamat po. Patuloy po kami lumalapit sa inyo, napakilingin po ang aming bayan. Bigyan po kami ng malusog na spiritual na buhay. Amen. Upang kami Lamentation chapter 3, 1 to 33. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ating pong babasahin ang Lamentations chapter 3, 1 to 33. Babasahin po natin ang salita na solid talata po. Sabay-sabay po tayong lahat. Ang nalaban sa akin ay kaniyang iginagalaw at pagdaramdam. Kanyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya na nangamatay ng malaon. Kaniyang binakuran ako na anupat ako'y hindi makalabas. Kaniyang pinabigat ang aking tanikala. Oo, pagka ako'y dumadaing at humihinging tulong, kanyang pinasasarhan ang aking daing. Aking mga daan ng tinabas na bato. Kaniyang iniliko ang aking mga landas. Siya ay parang uso na nagabang sa akin, parang leon sa makubling dako. Kaniyang niligaw ang aking mga lakad at ako'y pinagwaray-waray niya. Kaniyang ipinahamak ako. Kanyang iniakma ang kanyang busog at ginawa akong pinakatanda sa pana. Ang mga pana ng kaniyang nalagyan ng pana ay kaniyang isinasaksak sa aking mga bato ng katawan. Ako'y naging kakutyaan sa aking buong bayan at kanilang awit buong araw. Kaniyang pinuspos ako ng kapanglawan. Kaniyang sinuya ako ng ahendo. Kanya namang biningot ang aking mga ngipin ng mga maliliit na graba. Kanyang tinabunan ako ng mga abo. At iyong nilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Ako'y nakalimot ng kaginhawahan. At aking sinabi, ang lakas ko'y nawala asa. Alalahanin mo ang
paghahati at ang aking karalitaan. Ang kaluluwa ko ay naalaala pa nila at pangumbaba sa loob ko. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Sa mga kaarawan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangahihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti nga sa tao na magpasaan ng pamatok sa kaniyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik, sapagkat kanyang inaatang sa Kaniya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayo'y magkakaroon siya ng pag-asa. Ibigay niya ang kanyang pisgi sa sumasakit sa kanya, mapuspos siya ng kadustaan. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman. Sapagkat bagaman siya ay nagpapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. Sabay-sabay po tayong lahat. Sapagkat siya ay hindi kusang dumadalamhati o nagpapanglawman sa mga anak ng mga tao. Maraming salamat po muli sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. is too good to be unkind.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Minsan, hindi natin kayang i-trace yung ginagawa niya, no? Hindi natin maunawaan gumagawa. Pero ang ating malaking pwedeng kapanatagan at pagtiwalaan ay yung mabuting kalooban ng Diyos. Ibig sabihin ng awitin, if you cannot trace His hand, trust His heart. Amen. Meron ba kayong talata na naalaala na tayo ay dapat magtiwala sa Panginoon, tumiwala sa Kanya? Sino may naalaala na talata na tayo ay dapat tumiwala sa Kanya? Proverbs, 3:5. Proverbs. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ayan. Meron pa ba? About trust. Believe, trust. Isaiah 40:31. They that wait upon the Lord. Yes. And then? Isaiah 41:10. Maganda yan. Isaiah 41:10. Tingnan natin, ha? Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Be not afraid. Fear not. Bagamat wala yung trust dyan, pero trust din po yan. Huwag ka matakot. Sasaya ako. 14:1 ng John 14:1. John 14:1. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Ganda, no? So marami pong mga pang-aliw ang Panginoon kapag nagtuturo minsan yung mga kapatid natin. Kadalasan sila. Pagkatapos po niyan, madalas po yan si Sister Emilita may tanong. Pastor, magtatanong po ako. Yan, sige. Tanong. Amen. So, siya nagbabasa ng Bible. Kaya nagpapasalamat tayo. Purihin po ang Panginoon. At merong siya nagkusa. Naglakad ba kayo, Sister Emilita? Naglakad lang kayo? From Lakeview, naglakad po siya papunta rito. Isa pang palakpak dun. May extra effort naglakad lang siya. Praise the Lord. Amen. Purihin pa. Meron pa po ba tayong panauhin ngayong hapong dito? Meron pa? Wala na? Okay po. So, salamat sa mga kapatid. At tayo ay... Nabusog ba kayo kanina? Busog tayo? Parang hindi lang yata tayo busog. Parang tayo busog na busog eh. Abay, ang dami natin pagkain kanina. Para tayong bagay, meron na may paberde, para tayong fiesta eh. Hindi tayo magugutom sa panahon ng COVID. Mapagbiyaya ang biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon, salamat po at ang atin pong tagapagsalita ay siguro pinakahihintay nyo na. Ito, excited na din siguro. Magka-text kami kagabi. Natutuwa naman po ako. At alam nyo, maganda po ang simbahan na ang lahat ng kalalakihan pwedeng tumayo. Maganda rin po yung simbahan na lahat ng kababaihan, pag pinatayo mo, kaya din. Hindi nga lang para mag-priest kayo dito sa likod ng pulpito, pero kaya kapag dating po sa labas, mga kababaihan na pag pinagturo mo, ang gagaling itong mga kababaihan nating kapatid. We believe na lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayanan. Magkakaiba lang tayo ng panawagan. Pero kung sa kakayanan, marami po sa inyo mas mahuhusay. Mas mataas ang aral, mas magaling ang training. Nga lamang tayo may kanya-kanyang pagkatawad. Kaya yung naalala niyo po si King Uzziah,
Isaiah ba yun? Nag-alay siya sa templo. Pumunta yung mga saserdote, sinaway si King Uzziah. Sabi niya, King Uzziah, hindi para sa iyo ang maghain ng kamangyan kasi hindi ka itinalaga para dyan. Iyan ay itinalaga dyan yung mga saserdote. So kahit siya hari, hindi naman siya itinalaga, hindi niya dapat yung pakialaman. Pero inisip niya siguro, dahil siya hari, kaya niyang panghimasukan yun. Total siya na may hari. Pero hindi po ganun eh. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinalayas siya ng mga saserdote. Pinalabas siya. At bago siya palabasin, nagkaketong po siya mula dito sa noo. Nagkaketong siya. At nagmadali na rin siyang lumabas. Hanggang sa siya po ay mamatay. Namatay siyang ketongin. Kaya hindi po basta-basta ang gawain ng Diyos. Kung tayo po'y tumayo dito, pribilehyo, biyaya ng Diyos. Dahil ang dala-dala natin, banal na bagay, salita ng Diyos. Hindi po karapat-dapat ang marumi nating bibig, sumambit lang ng malinis at banal na bagay. Biyaya lang ng Diyos. Amen? Kaya salamat po sa ipag-encourage ninyo mga kapatid, sa ating mga kapatid na tumatayo dito. Hindi lang sila maging blessing sa atin, maging blessing din tayo sa atin. Ha? Okay po, so tayo po tumayong lahat. Welcomein po natin Brother Bong Mark Corpus. Brother Mark, will you please come, preach the word. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako magsimula, hingi lang po ng konting pabor po sa inyo. Sapagkat kayo ho ay makakatanggap ng, ako po'y magpapahayag lang ng mayamang salita ng Diyos. Hihilingin ko po na sana, samahan ninyo ako na pakinggan ho ninyo lahat ng salitang lalabas sa mikroponong ito. Kasi maaari kung may mabanggit akong di maganda, huwag nyo naman agad paniwalaan. Ano ho? At saka bawat bersikulo ho na babasahin natin, samahan nyo rin ho ako. Mag-imagine para maramdaman din natin kung ano kahit papano yung nadaanan ng mga pag-uusapan natin. At pangatlo ho, para ho hindi kayo makatulog. Kasi oras de peligro ho ito eh. Alam ko marami sa inyo busog. Pagka nadampian kayo ng malamig-lamig na hangin, ay mabisa ho yan. Mabisa ho yung pampatulog. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa kagaya ng pagkasabi ni Pastor, ito po'y pribilehiyo at muli pong makakapaghayag ng kanyang salita. Buksan po natin ang ating Biblia. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ngayon ay ang aplikasyon ng ating pananampalataya. The application of our faith. Gawing karapat-dapat po na tumanggap. Si King Nebuchadnezzar ay nanaginip siya ng isang panaginip na gusto niyang malaman ang pakahulugan. So pinatawag niya yung kanyang mga magicians, yung kanyang mga astrologers, at wala akong nakapag-interpret ng kanyang panaginip. Ang sabi ho ng kanyang mga magicians, astrologers, tanging Diyos lamang ang makaka-interpret. Kasi naman ho, napaka-imposible naman talaga ng gustong mangyari ni King Nebuchadnezzar. Ang gusto ho ng mga magician, kwento niyo ho sa amin yung panaginip, i-interpret ho namin. Palibhasa, matalino ho yung hari. Bakit ko kukwento sa inyo? Sabihin niyo sa akin yung panaginip ko at i-interpret niyo sa harapan ko. Napaka-imposible ho, ano? Pero kumilos ho ang Panginoon. At doon ho papasok si Daniel, siya po ang binigyan ng Panginoon ng kakayanan, hindi lamang i-interpret, kundi ikinuwento niya ng point to point kung ano yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. So doon pa lang nakakamangha na ho yung nangyari. Ano ho yung panaginip? Yung panaginip po ay nanaginip siya ng isang imahe na ang ulo ay ginto, ang katawan at ang kamay ay silver, ang belly at ang thighs ay brass, ang legs po ay iron, at ang feet po ay mix ng iron at clay. Chapter number 3 po. Ngayon, ang pumasok lang sa isip ni King Nebuchadnezzar, yung head
ay yung kingship o yung kaharian ni King Nebuchadnezzar. Na ang description ay pinakamalakas, pinakamakapangyarihan sa buong mundo. So ang nangyari, dahil image, na ang taso ay 90 feet, kung di ako nagkakamali, at ang lapad ay 9 feet. So imagine nyo na lang ganong kataas, ganong kalaki. At ang binigay pong direksyon o utos ng hari na hindi pwedeng mabalik, kapag tumugtog lahat ng musical instruments, lahat kayo yuyukod. Lahat kayo sasamba. Kasama yung mga Israelita na sinakop nila. Tumunog ang instrumento at nakita sila na hindi yumukod. Sinumbong kagad ng mga Chaldeans yung tatlo kay King Nebuchadnezzar. Dito na po nagsimula itong binasa natin na sa verse 16. Na pinatawag sila ng hari, pinagpaliwanag sila, sabi nila rito, King Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee. Sabi niya. And we all know kung paano nagtapos ang kwento nito. Gusto ko malaman natin ngayon, o gusto kong pag-aralan po natin ngayon, sino ba itong si Shadrach, Meshach, and Abednego? Kasi alam na natin na sila nakalabas ng walang damage, niligtas sila ng Panginoon. Pero sino ba itong si Shadrach, Meshach, and Abednego? Ano bang klaseng pananampalataya meron sila na ini-apply nila sa pagkakataon po na ito? Okay, kaya pag-uusapan po natin yung aplikasyon ng ating pananampalataya. Point number 1 po, makikita po natin sa verse 17. Ang sabi po rito, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us. Sa Tagalog, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin. First point po is ang kanilang pananampalataya. Their absolute faith that God is able. Kaya ng Diyos sila iligtas. Pero paano kaya nila nasabi na kaya silang mailigtas ng Diyos? Yung ganap nilang pananampalataya, paano ba naging ganap? Pag sinabi bang ganap, ibig sabihin napatunayan o nasaksihan na. Kung sa science po, magiging ganap lang ang isang experiment kapag nakita na yung resulta talaga o napatunayan na. In their case, ang kanilang pananampalatayang ganap, paano ba naging ganap o paano nila napatunayan? Ano ba yung posibleng basihan o naging basihan ng kanilang pananampalataya? Balik po tayo sa chapter 1 ng Daniel. Buksan po ninyo sa Daniel chapter 1 verse 6. Sabi po rito, now among these were the children of Judah, Daniel, Mishael, and Azariah. Ito pala ang mga tunay nilang pangalan. Ang gaganda naman tsaka malambot pakinggan. Hananiah, Mishael, Azariah. Habang pinag-iisipan ko po ito, naalala ko ng mga unang panahon. Tinanong ko kasi nanay ko, nandiyan ba nanay ko? Tinanong ko nanay ko, Nay, bakit Mark, para sa mga hindi nakakalam, ang tunay ko pong pangalan ay Mark Anthony. Huwag ho kayong mag-alala, ako ho nako-confused din dahil ang kinalakayan kong pangalan ay Bong. Sisihinunin niyo yung lola ko na loyalista po ni Marcos. Dapat ang nickname ko Mark or Anthony, pero binigay sa akin Bong. Kaya napapagod na rin ho ako magpaliwanag. Kaya once and for all, nililinaw ko, Mark Anthony ho ang pangalan ko, ang nickname ko ho ay Bong. Yan. Tinanong ko nanay ko, Nay, bakit Mark Anthony ang pinangalan ninyo sa akin? So nag-expect ko ako na kahit sa pangalan man lang ay medyo matindi-tindi ang dahilan. Masabi ho niya, wala. Yun lang ang naisip namin paglabas mo. Hindi naman namin alam na lalaki ka. Kasi nung panahon na yun, wala pang ultrasound. Hindi ko kagaya ngayon na 5 months ang bata. Marami ng options kagad nakalatag. Di ba ho? Pero karamihan ho sa atin, pag nagbigay ho ng pangalan, bawa, pinapangalan na Junior. Bakit Junior? Hindi lang naman yun basta makapangalan lang yung tatay. Minsan Junior dahil yung tatay magaling sa academics, matalino, magaling sa negosyo, successful na tao, kilalang politician, gagawing Junior, isusunod sa pangalan. Or
paghahaluin yung pangalan ng nanay at tatay na hindi ho laging magandang kinalalabasan. Or pinapangalan sa lolong matapang, di ba ho? Sa lolong successful. Nung unang panahon ho, ganon. Tayong mga Kristiyano, dahil palibhasa, Kristiyano, gusto nating pumipili tayo ng pangalan sa Bible. Pinipili niyo ho ba yung pangalang masasagwa? Halimbawa, pag lumabas ang anak ko, papangalan ko niya pagbabae, Delilah. O kaya, Judas. Jezebel. Ay, sino ho magpapangalan sa anak nila ng ganon? Di ba? Siyempre, bilang Kristiyano, yan, Daniel. Yan. Kasi mapanalanginin. David. Kasi matapang. Ha? Paul. Kasi tapat na servant ng Panginoon. Yan yung mga pinipili natin. Hindi lang basta yung pangalan, kundi what's behind the name. The success, the testimony. Kung ano yung meron sa pangalan na yun. Ang anak ko ay Siana Naomi. Ang Siana po, ang ibig sabihin is my delight. Ang Naomi naman po ay baliktad. Tama ba? Baliktad. Siana po is God is gracious pala. Sorry. God is gracious or God's grace. Naomi is my delight. So pag pinagsama ho ninyo, my delight is God's grace. Yun ho ang pangalan ng anak ko. Kaya ngayon pa lang, sinisimula. Yung mga binigay ng mga magulang nila na pangalan, Hananiah, Mishael, tsaka Azariah. Ang meaning ho ng Hananiah is God has favored. Tandaan ho yung mga meaning ng mga pangalan nila, kasi hanggang mamaya ho, mababalikan ho natin ito. Hananiah, meaning po, God has favored. Mishael, ang meaning po, who is like God. And Azariah, Jehovah has helped. Ngayon, base ho sa mga pangalan o mga meaning ng pangalan na binigay sa kanila, masasabi ho natin na yung mga parents po nila, ang may basihan ho ito. Hindi lang ho ito basta may meaning na pangalan. Alam naman ho natin ang mayamang history ng Israel, ng nasyon ng Israel, kung saan maraming beses na dumaan sila sa gera, outnumbered, kagaya na lang ni David at Goliath. Wala nga akong gustong lumaban kay Goliath dahil napakalaki. Sinong gustong lumaban? Isang maliit na David. Young people na kasing din David ang lumaban. Kung titingnan ninyo, dehado. Pero, pinaburan ng Diyos, binigyan ng Diyos ng lakas. Siguro sa mayamang history ng Israel, magmula nung sa Egypt, dinala sila ng Diyos sa lupang pangako. Marami hong istorya na nagpasalin-salin na maaaring naging basihan ng kanilang mga magulang ng pagbibigay sa kanila ng pangalan nila. They know that God can do the impossible. Based sa kanilang mga pinagdaanan. They know that God can do impossible. Sino ba naman mag-aakala na si Noah, bumaha sa buong mundo, lahat patay, except for his family? Sino ba naman maniniwala na ang mga Israelita, para makatawid sa kabilang dako, ay humati ang dagat? At hindi lang basta humati, they walk on dry ground. Ay, imagine nyo, they walk on dry ground. At saka sino naman maniniwala na ang walls of Jericho bumagsak sa tunog ng trumpeta? Ngayon para mag-demolish ka ng building, kailangan mo ng napakaraming traktora, napakaraming tao. Ito nagpatunog ng trumpeta, bagsak ang walls of Jericho. Marami pa hong experiences ang nasyon ng Israel na nagpasalin-salin. At kung ang mga magulang nila isa ron sa mga nagtapat, napaka-blessed nito ni Shadrach, ni Hananiah, ni Mishael at ni Azariah to have received or passed on yung napakagandang istorya, mayamang history ng kanilang bansa. I believe na tinuro ito ng mga magulang sa kanila ng tama.
Kasi kung ganun ang kagandang story, uulit-ulitin niyo yun sa mga anak ninyo eh. Hanggang sa maramdaman niya kung ganong kahalaga yung testimony. Tayo ho, bilang mga magulang, kagaya ng mga naging magulang nito, ni Hananaya, ni Mishael, tsaka ni Azariah, hindi lang ho ba sa pagbibigay ng pangalan yung ating responsibilidad, kung hindi, paano magiging maganda ang kinabukasan ng anak natin. Kaya itong tatlo na to, na may magandang pangalan pa lang, may bahid na, may testimonya na ng biyaya ng Diyos. Tama ho? Kagaya lang ho, halimbawa nitong lote na to ng CBC. Paulit-ulit to ang istorya na kinuha natin to, walang perang simbahan. Ilang years na po, Pastor? 16 years na po naguhulog dito sa lote. 18 po. Sipin niya, for 18 years, walang pera, pero God always provides. Kung kayo ho parte sa nananalangin, parte sa nagbibigay kahit piso, abay, isa ho sa magandang may papamanang testimonya ho ang loteng ito. Yung mga anak ho natin nandoon, yung iba sa inyo, yung anak nandoon. Someday sila na ho yung tatayo rito para maglingkod. May kukwento ho kaya nila yung magandang istorya kung wala tayong naging parte? O talagang yun din ang magiging bukang bibig nila? Alam mo, dati empty lot lang yan. Pero yung mga magulang natin dati, binless ng Panginoon para makuha yan. Magpapasalin-salin kaya yung testimonya. So ganun ho ang nangyari dito. Kay Hananaya, kay Mishael, at kay Azariah. Hindi lamang sila binigyan ng magandang pangalan, kundi kasama yung magandang testimonya, yung credential, kumbaga. Tayo naman ho, bilang mga Kristiyano, lahat ho tayo may isang pangalan. Pangalan na ang nagbigay ho bilang Kristiyano, na ang meaning ho ay ito isa sa dapat iniingatan natin. Pangalan nating lahat bilang tagasunod ni Kristo. We are ambassadors of Christ. Kaya itong pangalan na to dapat pangalagaan natin. Pakaingatan ho natin. Kung gaano natin kakilala, kung gaano natin pinaglilingkuran, kung ano ang relationship natin sa Diyos ngayon, ito ho ay magkakaroon ng malaking effect na tayo ay sumisimba lang, tayo ay nagtatights lang, tayo ay kumakanta lang. Hindi ho. Maniwala ho kayo sa hindi, may gamit ho yan sa lahat ho ng nakakakita ng buhay natin, lalong-lalo na ho sa mga anak natin. Kaya all the more po na dapat mas maingat tayo. Kasi kung gusto nyo lumaking tapat ang mga anak ninyo, ang pagtatapat ho ay hindi sa kanila magsisimula, sa atin. Kaya ito hong hindi nung napunta lang sila sa Babylonia. Ako ho naniniwala, doon pa lang sa Israel, tapat na ho sila. Kaya napanindigan ho nila, yung testimony o napatunayan na ng pananampalataya ng mga magulang natin, pananampalataya ng mga lolo't lola natin, pananampalataya ng mga heroes of faith na makikita natin dito sa Biblia. Yun ho ang role, no? Magpasalin-salin ho. Magpasalin-salin. Kaya ho, ang pananampalataya ng tatlong ito is absolute. We saw, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Sabi nito, ililigtas niya kami sa iyong mga kamay. They're talking of their present situation. Ililigtas kami ng Diyos. Ang pangalawang point po, isang kanilang pananampalatayang matatag. Their faith is strong that God will deliver them. So, ngayon alam na natin yung mga meaning ng kanilang mga pangalan.
tingnan ho natin ano ba yung mga katangian o katatayuan naman po nitong three young men na ito. Balik po tayo sa verse 3 ng Daniel chapter 1. Verse 3, sabi ho rito, "And the king spake unto Aspenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel and of the king's seed and the princess." Nung sinakop po ng Babylonia ang Jerusalem, hindi ho lahat dinala. Pinili lang ho. Piling-pili lang ho yung dinala. Mga hari, mga princesses, at saka yung piling children of Israel. Sino itong mga to? Verse 4, "Children in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans." So mga wala pala akong kapintasan itong mga to. Nung bata ako, wala akong idea. Basta kilala ko lang sila na si Shadrach, Meshach, and Abednego na inilagay sa hurnuhan. Pero wala pala silang kapintasan. Mga gwapo pala itong mga to. Hindi lang basta walang kapintasan, gwapo, matalino, madaling matuto. Napakataas ng standard ni King Nebuchadnezzar, Gusto niyang pakinabangan yung mga kinuha niya mula sa Jerusalem. Gusto niyang pakinabangan. Sabi rin sa verse 5, "And the king appointed them daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king." Verse 7 po, "Unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and unto Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego." So pinalitan ho yung kanilang mga pangalan. Yung kanilang mga pangalan na magaganda ang meaning, may historical value, pinalitan. Tapos tinuruan ho sila ng lingwahe ng mga Kaldeo. So, talagang, kumbaga, inihahalo talaga sila sa sistema. Tingnan ho natin yung meaning of Bel. Bel ho ay isa sa mga Diyos-Diyosan nila sa Babylon. Shadrach naman po, yung binigay kay Hananiah, the great scribe. Sipin niyo ano yung meaning ng pangalan ni Hananiah? God has favored. From God has favored, biglang ginawang the great scribe. Si Meshach naman, ito si Meshael, from who is like God, na meaning, naging guest of a king na lang. Yun na lang ang meaning ng pangalan na binibigay sa kanya. Si Azariah naman po ay ginawang Abednego, servant of Nebo, servant ng kanilang Diyos-Diyosan. So, itong si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, kung mapapansin ninyo, bakit parang nagsusunod-sunuran lang sila? Parang, ano sabihin ng hari, sunod lang ho sila. Ito ho, nangyayari sa kanila, ay permitted po ng Diyos. Yung kanilang 70 years na exile. Jeremiah 20, "And to worship them and provoke me not to anger with the works of your hands, and will do you no hurt." Paulit-ulit ho ang nangyari sa nasyon ng Israel na ibinilin ho ng Diyos pagsuway. The Lord of hosts, "Because ye have not heard my words, behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all the nations round about, and will utterly destroy them, and make them an astonishment, and unhissing and perpetual desolations." So dahil sa kanilang pagsuway, hinahintulutan ng Diyos na masira sila.
Sabi sa verse 11, and this whole land shall be in desolation and an astonishment, and this nation shall serve the king of Babylon 70 years. So dahil sa kanilang mga pagsuway, pinahintulutan ng Diyos itong mga siguro kung titingnan natin, hindi magandang pangyayari para sa kanila. Kanina topic ni Pastor, yung mga mukhang hindi magandang pangyayari. Pero sa kalooban ng Diyos, pwedeng maging maganda. Ngayon, talon po tayo sa verse 29. Nagpapauto lang ba sila? Sunod-sunuran lang ba sila sa sinasabi ng hari? Dahil naging captive na sila? Tingnan ho natin sa sa chapter 29. Verse 4. Jeremiah. Sabi ho rito, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, unto all that are carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem unto Babylon. Ito po yung utos ng Diyos. Build ye houses, and dwell in them, and plant gardens, and eat the fruit of them. Take ye wives, and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, that they may bear sons and daughters, that ye may be increased there, and not diminished. So kalooban ng Diyos, bagaman sila ay nasa exile, nasa Babylonia, mamuhay kayo ng maayos. I-enjoy ninyo yung pamilya ninyo. Verse 7, sabi ko rito, and seek the peace of the city. So kung kayo yung sinakop ni King Nebuchadnezzar, malamang puro pag-welga na nasa isip niya eh. Malamang puro paano tayo makakalaya dito? Paano tayo makakabalik sa Israel? Paano natin mapapabagsak kung si Nebuchadnezzar na ito? Diba? Malamang gano'n ang nasa isip natin. Pero ang sabi ho dito ng Diyos, seek the peace of the city, whither I have caused you to be carried, and pray unto the Lord for him, for in the peace thereof shall ye have peace. Diyos na maging payapa ang buhay ng kanyang chosen nation ng mga Israelita. Pero hindi ho sa paparaanan ng tao na magbe-belga, rally dito, rally doon. Pabalikin mo kami. Hindi ho ganun ang ginawa nila. Hindi ho sila nag-aklas, hindi ho sila nag-welga o ano man, hindi sila nagiging payapa. So, kanilang pagsunod ho dito, wala hong problema sa re-education. Wala hong problema matuto sila ng lingwahe ng mga Chaldeans. Pero, yung pinamumuhay ho nila ay araw-araw na magtatapat. Kasi yung sabi ng Diyos, na gawin nila, mamuhay kayong payapa, mamuhay kayo ng normal. So kahit pinakikinabangan sila ng Babylonia, ng Nebuchadnezzar, ang kanilang pamumuhay ay naaayon pa rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Verse 11, balik po tayo sa chapter 1 ng Daniel, verse 11. Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Inire-ready po sila eh. So, kanina nabanggit, binibigyan sila ng pagkain ng hari, pinapainom din sila ng wine. Pero hindi ho yun ang pinalakihan nila. Sabi ni Daniel, bigyan mo kami ng gulay. Bigyan mo kami ng gulay at ng tubig namin. For 10 days. So, hindi nila tinanggap yung pagkain ng hari. Eh sila, siguro, ini-imagine ko, steak, Angus beef, tsaka red wine. Yeah, sarap po yan. Hindi ko alam kung may cheese pa to. Pero sabi nila, bigyan mo kami ng gulay. Bigyan mo kami ng gulay, tsaka ng tubig sa buong araw. Verse 16. Thus Melzar took away the portion of their meat, and the wine was beef. Ako, I'll be honest, yung Angus beef ang kakainin ko. Pero sila, nagtapat sila.
Pinanindigan nila gulay, tubig. Paano nireward ng Diyos yung kanilang pagtatapat? Verse 17, As for these poor children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Binigyan sila ng Diyos ng eksaktong kakayanan na kailangan nila para sila makapaglingkod doon ng maayos. Or better yet, para maitaas mo ang pangalan ng Diyos. Sabi sa 18, Now again, the king had said that he should bring them in. Then the prince of the eunuchs and the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. Ito ang magandang nangyari. And in all matters of wisdom and understanding, the king inquired of them. He found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all Israel. So nasa sa mga magician at astrologers nila, kaya na-win nila yung tiwala ni King Nebuchadnezzar because of this. Kasi hindi nila kinain yung mga pagkain na ino-offer ko. Steak, tsaka red wine. Tapos, mas maganda pa yung itsura nila, mas amazing pa. Tapos mas matalino pa, mas better pa rin sa mga best ng mga Babylonians. So, what can we learn about this? What can we observe? These young men did not compromise. Ibiniling mo ng Panginoon na sila'y mamuhay na may pagtatapat. Hilingin nila ang kapayapaan ng lugar. And yun exactly ang ginawa ko nila araw-araw. They did not compromise. Yung ifinipid sa kanila ng Babylon, education, pag-aaral ng mga lingwahe, wala akong problema po. Pero the moment na taliwas mo sa kalooban ng Diyos ang pinagagawa, doon ho sila nanindigan. At sa punto pong ito, pagkain pa lang ho ito ha. Pagkain pa lang. They did not give in. So, ibig sabihin, sa araw-araw ho nilang pamumuhay, naging faithful sila. Hindi ho nila inantay yung great test bago sila magtapat. Pag-usapan ho natin ang pagkain. Total, ito ang kahinaan ho ng mga Baptist. Palibasa, ligtas na. Ano ho? Pagkain. Sino ho rito hindi mahilig sa pagkain? Mag-invite ng handaan eh. Talagang cancel ang schedule eh. Cancel. Lalo ngayon, nauusay yung mga samgyup. Nami-miss ka na, no? Samgyup. Samgyup dito, eat all you can doon. Milk tea rito. Ano pang iba? Kung ano-anong drink, kung ano-ano. Dahil pagkain. Tapos pag nagkasakit, Lord, bakit po? Na-high blood, Lord. Tulungan mo po ako. Tama ba yun? Tingin ko wala ko sasagot sa akin kasi medyo pagkano ito eh. Pero ito nag-lockdown, mga kabataan. ML dito. Netflix doon. Mas marami pa yung napanood na movie kaysa sa verses na nabasa sa isang araw. FB dito, TikTok doon. Sino may TikTok? Wala nga amin. Okay. Punong-puno ho tayo ng mga bagay ng mundong ito. Ano ho nangyari? Kaka-FB, kaka-ML, kaka-Netflix, kaka-TikTok. Nawalan ho tayo nananakawan tayo ng time for prayer, nananakawan tayo ng time for devotion. Kaya pag may maliit na problema lang, para na akong pinagsakluban ng langit lupa. Lalapit sa iyo, sir, hindi ko alam ang gagawin ko. Pag tinanong mo, bakit? Ay, wala na ho akong devotion. Pero kung kagaya ho ng tatlong ito, sama na natin sa Daniel, kung lahat tayo araw-araw nagtatapat, alam natin na ang priority natin prayer,
alam natin na ang priority natin devotion. Pag dumating mo ang test, kahit hindi yan major test ng Panginoon, makakapasa tayo. Tama ho? Pero kung particular lang ho tayo sa pagtatapat, kapag may pinagdadaanan na ho tayo, wag ho tayong umasa na magiging madali yun para sa atin. Kasi Diyos na ho ang nagsabi. Diyos na nagsabi. Wala hong madali sa Kristiyanong sumusuway. Pero sa Kristiyano ho na nagtatapat, lahat kaya. So, itong mga kabataan ho na ito, they did not compromise. They remained faithful all throughout. Kaya masasabi ho na ang kanilang pananampalataya ay matatag na sa araw-araw ho, ipinamumuhay ho nila. Okay po? So, point number 3 po. Sa verse 18. Ang sabi ho rito, but if not, yung una sabi niya, our God is able to deliver us. Kaya kaming iligtas ng Diyos namin. Yung pangalawa, sabi nila, ililigtas kami ng Diyos namin. Ito ho yung pangatlo, pinakamahirap dunukin yata, para ho sa akin lang naman. Sabi dito, but if not, kung hindi, sabi ang ulit kung hindi, sabi dito, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image, which thou hast set up. So iligtas man kami ng Diyos namin o hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo. Di ba napakagandang pananampalataya ho nito? Ito ho yung pangatlong type o ang kanilang pananampalatayang hindi nagbabago. Their faith to God is unchanging no matter what the situation is. Or no matter what it takes. Hindi nila bibitawan yung kanilang pananampalataya. Alam nila na kaya silang iligtas ng Diyos. Alam nila na ililigtas sila ng Diyos. Pero kung hindi, bahala ka dyan. Hindi ako sasamba sa Diyos mo. Sabi nga sa 16 kung i-revise, kung magkakaroon ako ng sarili kong version, gusto kong ilagay sa 16 isaksak mo sa kukotin mo ito, King Nebuchadnezzar. Kaya kaming iligtas ng Diyos namin. Ililigtas kami ng Diyos namin. Pero kung hindi, bahala ka dyan. Version ko lang mo yun. Reform po ang proclamation nila that even if God will not, kilala nila at alam nila na iisang Diyos lang ang dapat na sinasamba. Iisa lang ang Diyos na buhay na dapat niyuyukuran. Iisa lang ang Diyos na dapat na pinag-aalayan ng buhay. Clearly, they understand na kahit maging buhay nila ang kapalit, magtatapat sila. So what happened next? So tumanggi sila, isinumbong sila ng mga Chaldeans, sinumbong sila, tingin ho ninyo. Check. Hindi na ho sila natutuwa. Tapusin ko lang. Hindi na ho sila natutuwa. Sorry. Sa tingin ho ninyo, natuwa yung hari. Verse 19. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Kumbaga, favorite ng hari itong mga ito, tapos biglang hindi susunod sa akin. Therefore, he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. So, sa simpleng terminolohiya ho, ang furnace ho ay oven. Oven
na above 1,000 degrees po ang temperature. So imagine nyo na lang, ang boiling point po ng tubig ay 100 degrees Celsius. Sino ho ang nabaldian na ng tubig dito na kumukulo? 3rd degree burn ho ang aabutin nyo ron. Pero ito, ang normal na furnace is above 1,000. Eh ang sabi nito, 7 ulit na painitin ninyo yung furnace. Ganon katindi yung galit ni King Nebuchadnezzar sa pagsuway nitong tatlo na ito. Initin nyo ng 7 ulit para siguradong patay. 20. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, their hats, their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Complete attire ho, walang bawas, walang tinanggal. Kung may alahas man ho itong mga to, pero hindi naman nabanggit. Walang tinanggal. Kompleto yung kanilang pananamit. Iginapos ng mighty men, ng mga sundalo, at itinapon. 22. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Kawawa naman ho, ano? Nautusan lang na maghagis ng 3 pasaway. Sila pa yung namatay. Ano ho nangyari? Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, True, O king. 25. He answered and said, Lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Nagpadala ng tulong ang Diyos. Iniligtas sila ng Diyos na kanilang pinagtatapatan. Yung naghatid ho, patay. Pero yung inihatid, buhay. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Verse 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God. Sipin nyo, isang paganong hari na walang ino-honor kundi ang kanyang mga Diyos-Diyosa. Hindi niya kinikilala itong Diyos nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Matapos niyang makita na naglalakad pa yung 3 kasama yung sugo ng Diyos sa loob ng burno, sinabi niya, Most High God, servants of the Most High God. So kinilala niya ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi niya, Come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth. Lumabas sila rin sa hornuhan. Ano ang kalalagay nila nung sila'y lumabas? Sabi sa 27, nakita sila ng mga princes, governors, captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of the fire had passed on them. Walang kagalos-galos, wala man lang nasunog na hibla ng buhok. Yung mga suot nila, walang labis, walang kulang. Samantalang yung naghatid ho, patay. Instantly patay. Pero sila, naglakad pa sa loob. Pas ng buhay, kumpleto at maayos yung pananamit. Napakalaking miracle ho nun, ano? Imagine nyo na lang, kung gagamitin ng Diyos ang buhay mo dahil ikaw ay nagtapat, maging ang hari sa most powerful king nung time na yun na si King Nebuchadnezzar ay naniwala sa Diyos nila. Ngayon, sino ho yung gustong subukan? Ihahagis mo sa horno. Wala. And Abednego, who had sent his angel and delivered his servants that trusted in him and have changed the king's word
and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. Base ho sa nangyari, sa naging resulta, yung experience ho na nasaksiyan mismo ng dalawang mata ng King Nebuchadnezzar, it caused him to make a decree. Sabi ho rito sa verse 29, "Therefore I make a decree that every people, nation, and language which amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort." Natatandaan niyo ho yung meaning ng mga pangalan nila? God has favored, Jehovah has helped, there is no other God. Who is like God? Sabi ng pangalan ni Mishael. Ito ho yung pinaka nangyari ni Shadrach, Meshach, and Abednego na napatunayan dahil sa kanilang pagtatapat. Pwede naman huyubukod sila ron eh. At magsabi na lang sila, "Lord, sorry. Takot kami mamatay eh." Pero hindi. Hindi kami uyukod sa Diyos-Diyosan mo. Hindi ko alam, wala ho akong nabasa kung may iba pa hong nakatayo lang. Pero base ho sa istorya, 3 lang ho sila na nakatayo. Sila lang 3 yung nagtapat. Pero ginamit ho ng Diyos yung pagtatapat ng 3 ito para i-recognize ni King Nebuchadnezzar that there is no other God. Walang ibang Diyos kagaya ng Diyos ni Shadrach, Meshach, at ni Abednego. Nasaksihan din ho ito ng ibang tao. Hindi lang ho ibang tao, mga may posisyon para siguro magsabi ng istorya nila sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang lugar nila, na mayroong 3 tao na hindi nasunog sa burning fire furnace. Yung naghatid patay, sila buhay. Imagine niyo yung amaze ng mga nakasaksi ng pangyayaring ito. Malamang ho hanggang ngayon, chinichismis pa nila yan. Pero mapalad tayo dahil nababasa natin sa salita ng Diyos. Ngayon mga kabataan, anong matututunan natin dito? Huwag niyong hayaan na yung culture, yung inyong education, yung inyong peer pressure, yung inyong mga kaibigan, o yung inyong status sa social media will cause you to bow down and deny your faith in Jesus Christ. Hindi ho, ito mga to susunugin eh. Kayo hindi ho eh. Kaya para siguro napakadali. Pero wag naman ho sana. Wag naman ho sana na dahil naging matalino kayo dahil sa college degree ninyo, dahil dinidikta ng mga barkada ninyo para maging in kayo, eh wag naman ho sana i-sacrifice o i-compromise natin ang pananampalataya natin kay Jesus. Young professionals, parents, kagaya ko, huwag niyong hayaan na yung mga trabaho, yung employers, mga co-employees natin, problema sa pera, o kahit anong circumstances tayo, at i-deny natin yung faith sa Panginoon. Kung ang pagkita ho ng salapi, ang pamamaraan ay taliwas sa kalooban ng Diyos, hindi ho yun ang tamang paraan. Lahat ho tayo sa panahon ngayon ng pandemya, kaya nga ang dami na nating mga online sales. Problema natin ang pera. Problema natin ang pera. Pero kung ang problema dapat at taliwas sa salita ng Diyos, ipapahama ka niya. Mas lalong huwag kapahamakan ang mangyayari kapag tayo sumuway, tumaliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya wag ho nating wag ho tayo mag-bow down, wag ho nating itatwa o give in. Tama. Yung ating pananampalataya sa Panginoon. May mga may sakit ho na pinapagaling. Some sick get healed, yung iba hindi.
Yung iba naman, nananalangin, dinudulog o tinutugon ng Panginoon. Yung iba hindi. Pero ito ang tandaan natin. Whether God intervene or not, let us remain faithful. Kasi, kung malulugod ang Diyos sa paggaling mo, kahit anong mangyari, gagaling ka. Kahit anong dumapo sa iyong sakit, kahit COVID-19 pa yan, kung malulugod ng kalalagayan mo na gumaling ka, pagagalingin ka ng Diyos. Pero kung gusto na ng Diyos tapusin ang buhay mo at malulugod siya, yun ang mangyayari. Ganon din sa panalangin. Kung malulugod ang Diyos na sagutin ang panalangin mo, He will definitely answer your prayers. Pero kung hindi, may ibang plano na mas maganda ang Diyos para sa iyo. So, sabi rito, God is able to heal. God will heal. But if not, let us remain faithful. So, sa atin, sino ho kaya, ano kaya ang ating King Nebuchadnezzar sa kalalagayan natin ngayon? Lahat ho tayo may problema. Ano ho kaya yung King Nebuchadnezzar natin ngayon? Ano ho kaya yung fiery furnace natin ngayon? Tandaan ho natin, sinabi ho sa 1 Corinthians 10:13 na hindi ho tayo bibigyan ng Diyos ng trial na hindi natin kakayanin. With God on our side, kaya natin lahat. Kaya tayo po magtapat lang. Tayo po manatili lang po sa pagsunod sa Diyos natin. Sa mga kaibigan ho namin na wala pa akong katiyakan ng kaligtasan, hindi ho itong COVID-19 o itong pandemya na to ang pinakamatinding problema ang pagdadaanan ho natin. Meron hong virus na mas matindi pa sa COVID-19. Yan ho ang virus ng kasalanan. At dahil sa kasalanan na yan, sabi ng Biblia, lahat po tayo ay nakatakdang mamatay. Lahat po tayo nakatakdang mamatay. At pag po tayo namatay, tayo ay haharap sa Diyos. Tayo ay hahatulan. Hindi po tayo hahatulan sa gawang mabuti. Kasi lahat po tayo mabait. Wala naman nung aamin na kayo masamang tao. Lahat po tayo gumagawa ng mabuti. Pero hindi po tayo hahatulan sa gawang mabuti. Kahit isang masama lang mo, isang kasalanan lang ang meron kayo, hahatulan pa rin kayo ng Diyos dahil sa kasalanan na yun. Kaya sabi ng Bible, wala akong matuwid, lahat ko nagkasala. Kaya gaano ka man kabait, hahatulan ka pa rin. At ang sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ho ito kamatayang pisikal, kundi kamatayang spiritual. Eternal separation ho sa Panginoon, sa impyerno. Pero may mabuting balita ho. Kasi sabi ho rito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, datapat ang kaloob ho regalo, na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo. Sa mga kaibigan ho namin na hindi paligtas, si Kristo ay buktong anak ng Diyos na nagkatawang tao na nag-alay ho ng kanyang buhay. Siya po ay namatay, inilibing at nabuhay pong magmuli bilang sapat pong kabayaran ng ating mga kasalanan. Biniyaran na ho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo yung kasalanan natin. Wala na hong ibang paraan kundi ang pananampalataya lang ho kay Jesus. Sabi ng Biblia, kung tatalikuran mo yung kasalanan at mananampalataya ka ng buong puso sa ginawa ni Jesus sa krus, ikaw ho ay maliligtas. Kaya habang may panahon ho kayo, kung kayo ay takot na takot sa COVID-19, mas katakutan ho ninyo itong kasalanan, sapagkat ito ho magdadala sa inyo sa kapahamakan. Kagaya ho nang nangyari dito kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Iniligtas sila ng Diyos dahil ng kanilang pananampalataya. Dahil ng kanilang pananampalataya sa Diyos, na kaya silang iligtas, na ililigtas sila. Pero kung hindi
hindi nila bibitawan ang kanilang pananampalataya. Sa aking mga kapwa mananampalataya, anong klaseng pananampalataya meron tayo? Sa tatlong pananampalataya na banggit, pananampalatayang ganap or absolute faith that God is able, pananampalatayang matatag, strong faith that God will deliver or save us, o pananampalatayang hindi nagbabago, unchanging faith that no matter what the cost, we will remain faithful. Anong pananampalataya meron tayo? Anong pananampalataya ho kaya ang nai-apply ho natin at naipapamuhay natin? Magandang ang tatlong ito, kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Natin. Last verses po, and I will close. Hebrews 13 po. Hebrews chapter 13. Verse 5. Ito, alam mo ng marami sa atin to. Sabi rito, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. Napakaganda ho ng pangako ng Panginoon na dapat ho nating panghawakan. Bakit? Sabi dito sa verse 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper. Fear what man shall do unto me. Exactly kung anong nangyari kala Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi sila pinabayaan ng Diyos at naging bold ang kanilang testimony that the Lord is their helper. Ganon din tayo. Sabi sa verse 8, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. And forever. Sa alinmang panahon, hindi ho siya magbabago. Kaya kung marapat na po siya ay ating pagtapatan. Nawa ho yung ating personal experience, knowing that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Magsabi na, o magturo sa ibang tao na ito yung Jesus na sinampalatayanan natin. Ito ang dahilan ng pananampalataya ko. Dahil ang Diyos ko kailanman hindi magbabago. Hindi lang ho yung paglabas nila sa apoy ang highlight ng story. Ang pinaka-highlight po, para sa akin, yung pananampalataya nila na nagtapat hanggang sa dulo. Whether mamatay sila o hindi. At ginamit ho ng Diyos para maging maganda ang testimonya nila, hindi lang sa mga Israelita, kundi sa lahat ng bansa na nakapaligid. So sana ganoon din ho tayo sa mga tao nakakakilala sa atin bilang mga Kristiyano, pamilya, kaibigan, kaklase, kabarkada, professor. Nawa, makita nila yung Jesus na sinasampalatayanan natin. Yung Jesus na hindi nagbabago. Yung Jesus na nagligtas sa akin sa kaparusahan sa inyo. May we all have this kind that will make our life a living testimony, that will cause others to know and glorify only the one and true living God. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay muli pa nagpupulit, nagpapasalamat. Dakila ka sa lahat. Tapat ka, O Diyos, at kailanman ay hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon, at binigyan mo kami ng pananampalataya at malaya ang pagkakataon, Panginoon, na higit ka naming makilala sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy mo kaming hubugin, O Diyos, na ang aming pananampalataya ay patuloy na tumatag, patuloy na manindigan, Panginoon, na sa araw-araw naming pamumuhay, Ikaw ang patuloy naming malugod at paglingkuran. Kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, gamitin mo po ang mga buhay po namin upang maitanyag ng higit pa ang iyong banal na pangalan. Sa iyo pong lahat ng papuri, binabalik po namin lahat ng pasasalamat sa matamis sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen. Noong una nga, involved ako sa gawain eh. Noong una
Wag nawa tayong gano'n, ano? Wag nawa tayong dumating dun sa, ang pinag-uusapan lang natin yung noon. Dapat po, hindi lang din yung ngayon lang. Meron namang ngayon lang, parang masigasig ngayon. Bukas ng kalawa, wala na. And continue in my word, then are ye my disciples. Indeed, kayo nga ang tunay na alagad ko. Kung nagpapatuloy, ibig sabihin pala, pag tunay, kagaya ni Hananiah, Azariah, and Mishael, yun ang kanilang Hebrew names. Kagaya ng tatlong magkakaibigan nito, kapag tunay, kahit saan mo dalhin, kahit sila dalhin mo sa ibang bansa, dire-diretso sila. Doon sa kanilang home church, at dalhin mo sila sa abroad, ay ganun din sila. Kaya nakakatuwa po ang ganitong paalala, hamon, mensahe. Thank you, Brother Bong. Thank you, Brother Mark. At ito ay hamon, hindi lang sa mga dati na talaga ng mananampalataya, kundi pati mga bagong nananampalataya. Kasi po hindi tayo pang kahapon lang, hindi tayo pang ngayon lang, tayo po ay pang kailan? Hanggang dumating ang Panginoon. Ano? Amen? Yun po ang dapat noon. Na tayo po ay tumayong lahat at umawit po tayo. Tayo po ay nangaghihintay sa ating Panginoon. Ibig ko po yung awitin natin yung tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Ha? Christ returned. Alright. Christ returned. Ang Panginoon ay babalik. Magandang magat na niya tayo. At saka yung find us faithful. Ha? Find us faithful. Iyan muna, Christ returned. Awitin natin yan. Bago yung find us faithful. Christ returned. Okay. Hindi natin alam. Kailan siya babalik. Magandang magat na niya tayo. Gumaganap ng may katapatan. It may be a morn when the day is away, when sunlight through darkness shadow is fading, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world His own. Lord Jesus, how long ere we shall not that song? Christ returned, hallelujah, hallelujah, amen. It may be a midday, maybe twilight, maybe perchance the darkness of midnight will burst into light in the place of His glory when Jesus receives His own. Yes, Lord Jesus. How long ere we shall not that song? Christ returned, hallelujah, Find us faithful, siya'y babalik, masumpungan niya tayo ay mga tapat. Ha? Pilgrims on the journey. Hindi po tayo talaga tagalupa, tayo po yung mga manlalakbay, dumadaan lang tayo. pilgrims on the journey on the narrow road, and those who come before us hide the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, God's sustaining testament to God's sustaining grace. Surround us. Surround
po, bawat isa habang nakapikit po. Maikli po ang buhay. Minsan lang po tayo dadaan dito. Hindi na natin mababalikan ang pagkabata. Ang kahapon hindi na babalik. Ang bukas, maaring hindi dumating. Ang ngayon, ito ang pagkakataon para tayo magsimula. Manindigan, Lord, nawa maging katulad ako ng 3 mananampalataya, si Hananiah, Azariah, Mishael. Meron silang pananampalatayang matatag. Patatagin niyo po ako. Meron silang pananampalatayang hindi nagbabago. Iligtas man sila o hindi ng Diyos. Meron silang matatag na paninindigan. Hindi kami yuyukod. Hindi kami magbabago. Hindi kami uurong. Hindi kami magko-compromise. We will stand on the solid rock of God's Word. Maninindigan kami. Kaya ang mga simbahan po ay hindi dapat pumayag na isinasara. Dapat po ang simbahan ay laging bukas. Kinilala na ito noon pa man. Kaya nakalagay po sa aming Constitution na mga simbahan ay hindi sakop ng pamahalaan. Lalo na pagpatungkol sa pananampalataya. Panginoon, tulungan niyo po kami na kapag ang hari ay nagpagawa ng bagay na sasalungat sa iyong salita, merong mga Hananiah, Azariah, at Mishael. Merong Daniel na magsasabing hindi kami yuyukod, mahal na hari. Iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, they are willing to be known. They are willing to become martyrs of the faith. Kaya kapag hindi pa po paraan at ng Diyos na kami ay kunin, kahit ihagis sa hurnuhan, kahit ihagis sa yungib ng leon, sila po ililigtas. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan. Ngunit kung hindi man sila iligtas, wala silang pinagsisisihan. Wala silang pinanghinayangan. Hindi nila pwedeng ipagbili ang katotohanan na kanila ng tangan. Hindi nila pwedeng kilalanin na ang salita ng hari ay mas mataas sa hari ng mga hari. Panginoon, maraming salamat po. May mga kabataan na katulad po nila. At meron po kami mga kabataan sa simbahan ito. At nawa po lahat ng aming mga kabataan. Nawa lahat kaming mga tatay at mga nanay. Maging kagaya kami ni Hananiah, ni Azariah, ni Mishael, ni Daniel. At ngayon, kahit sila po ay matagal nang wala dito sa lupa, ang kanilang pangalan na inaalala dahil ng kanilang pananampalataya ay nagsisilbing hamon at paalala na hindi sayang at hindi kalugihan ang magtapat. Maraming salamat po. At kung babasahin namin ang Hebrews chapter 11, naroon ang tala ng mga taong nanindigan at nabuhay sa pananampalataya. Hindi napalagay ang mga pangalan nila doon dahil magagaling sila sa maraming bagay. Napalagay sila sa talaan dahil ng kanilang buhay pananampalataya. Kung merong kikilalanin sa langit, ay ang buhay pananampalataya. Dahil ang buhay pananampalataya nakatingin at itinataas ang Diyos na dakila. Panginoon, maraming salamat po. I bless you po, bawat tatay, bawat nanay. May mga pressures sa buhay ng bawat isa. Na-pressure si Hananiah, ang 3 magkakaibigan. Hindi sila nag-give in, hindi sila nag-give up.
Salamat po. Pwede palang manindigan kahit mga kabataan. Salamat sa pagmamahal mo sa aming mga young people. Hindi na po sila lumaki ng mga magulang nila, yung mga magiinom. Hindi na sila lumaki na lumuluhod kami sa mga rebulto. Ninanyuan ang kamay ng tao. Salamat po, tumatawag na kami sa buhay at tunay na Diyos. Mapalad ang aming mga anak. Salamat, Panginoon, sa biyaya at habag mo sa amin. At dalangin po namin, magpatuloy yung pananampalataya kung anong paninindigan ngayon na way higit pa ang aming mga anak. Dahil sila'y magmula pagkabata, naturuan ang salita ng Diyos. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo sa iyong simbahan. Kaya mga simbahan na nagpapatuloy dahil na iyong katapatan, Lord. Sa iyo po ang kapurihan. Salamat po sa mensahe. Salamat sa mensahero. Bless niyo po si Brother Bong. Bless mo ang kanyang family. Bless niyo ang kanilang pananampalataya. Patuloy silang gamitin. Maging ang bawat isa sa amin. Salamat po sa mga tumayo sa likod ng pulpitong ito. Na wala kaming itinataas, kundi ang iyong salita. Wala kaming itinuturo na sundan, kundi ikaw. Maraming salamat po. Muli po sa inyo ang lahat ng pupurit ko salamat. Masumpungan niyo kaming tapat hanggang sa ikaw po'y bumalik. Ito po'y aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen? Amen, amen. Isa pa pong awitin. Umawit po tayo. Isang awitin po. Awitin po natin, God of the Mountain. Ang Diyos ay hindi lang Diyos pag tayo nasa tagumpay. Ang Diyos ay Diyos din kapag tayo may karamdaman, nasa taas o nasa baba. So awitin po natin, God of the Mountain. Amen. Life is easy when you're up on the mountain. God is mine. Amen. Like you never know. But things change. Amen. When you're down in the valley. Don't lose faith. Amen. For you're never alone. For the God on the mountain. For the God on the mountain. Yes, the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times. Yes, the God in the bad times. And the God of the day. Yes, yes, the God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain. Don't come so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptation. Yes, ganyan na nangyari, no? Yan, ang pananampalataya ay nasubok. For the God on the mountain, He is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day, yes, Amen. Nakita natin yan sa buhay ni Hananaya, Azariah, Mishael, and Dania. Nakita po sa ating simbahan, nakita po sa inyong buhay, at nawa magpatuloy. Amen. Hanggang sa siya dumating. Tayo po'y magtitipon po ng ating mga kaloob. Brother Ulysses, will you please come? Pasalamatan mo ang ating mga kaloob sa hapong ito at ipag-pray ang ating mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe. Opo. Salamat nga po, Panginoon, na kayo po ay
palaging nagpapaalala sa amin ng aming pananampalataya, hindi lang po sa ngayon. Yes. Hindi sa inyo pong masumpuan niyo po ang bawat isa sa inyong pagbabalik. Kami po ay patuloy na naglilingkod sa inyo. Yes po. Dalangin po namin, Panginoon, na wala kami mga kakayanan sa aming mga sarili. Tulungan niyo po ang bawat isa po. Apo. Banal na Espiritu, patuloy kayong umabay sa amin, magpaalala. Apa. Salamat po sa inyong presensya sa araw na ito. Apo. At sa lahat pa pong araw na darating sa aming buhay. Yes. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito po ay inyong gamitin sa inyong pong gawain sa ikapupuri Amen. at ikataas ng inyong pangalan. Sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Sa winning side, dapat mo bang matakot? Hindi na po. Dahil tayo nasa winning side. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Bago natin awitin yung pang-apat na yan. July na po. Isang buwan ng July. August ay ating pong anniversary. Napakabilis ng panahon. Matatapos na po uli ang taon. Ngayon, pagka tayo nag-anniversary, siyempre po, mas marami ang tao. Kaya ang paplanuhin natin ay paano natin yan magagawa. Na siguro hindi muna tayo makakapag-imbita ng marami yan. Kaya ipag-pray natin kung paano natin magagawa, kung magagamit natin yung lugar na yan, na meron din diyang upuan. Pag-pray natin kung makapagkaroon tayo ng bisita kahit 30, 50, mga ganon, ano? So, pag-pray natin. At dahil malapit na po yung ating anniversary, kaya isama niyo na po yun sa prayer at ating pong paghandaan. Pang 40, ano ba tayo? 42? I think 42. Last year, sino nakakatanda? 41 tayo. So, 42 tayo ngayon. 42. Kaya 42nd anniversary na. Gaganapin po natin na huling Sunday ng August. Nag-communicate po sa akin si Brother Rouse. Si Brother Rouse, ito po yung kapartner ni Pastor Salazar. At itinatanong kung gusto nating idaos yung conference